Alam niyo ba na nagkasamang M2M sa si Billy Crawford sa isang proyekto noong late 90s? Ito guys yung nilabas na official soundtrack ng Pokemon. Nandoon guys si Billy Crawford at ang M2M. And si Billy Crawford guys yung kumanta ng main theme. Yung pinaka-soundtrack mismo talaga ng movie yun. And mayroon din doon song ang M2M. Yun na nga yung ginawa nilang lead single sa kanilang debut album. So, naging successful yun. And si Billy naman, okay naman yung career niya, especially nung nakaalis siya sa US. Kasi during that time, nung nasa US siya, talagang hindi kagandahan talaga yung naging takbo ng career niya. Pero nung sumikat siya sa Europe, guys, wow! Welcome back to our YouTube channel, Musica World Music. Mayroon tayo ngayon guys, bagong bubuksan. Ito guys ay galing France sa Europe. And itong nasa loob ng package na to guys, ito yung last major concert ni Billy Crawford. Yan, sa Europe. So ito yung nasa loob ng package na to guys. And yun ang bubuksan natin ngayon. So wag na natin patagalin pa guys. Simulan na natin ang ating unboxing na mainit-init pa galing France. So buksan na natin. Okay. So yun guys. Wow! Amazing! Yan. Yan yun guys. Big City Tour. And ang pagkakaalam ko din guys, ito yung last studio album niya na labas sa ibang bansa. International album released. So yung Big City. Andito yung guys, yung Steamy Nights, kung hindi ako nagkakamali. Hindi lang isa, kundi dalawa. Wow! Amazing! Dalawa guys. Yan. Mayroon tayong extra. Ang alam ko guys, mahirap na itong hanapin ngayon. Sinuwerte lang talaga ako guys. And doon sa napagkunan ko nito, ito na lang yung tira. And sobrang mahal guys ng shipping. Yun. Rare na ito ngayon guys. Collector's item. Ito yung maipagmamalaki ni Billy Crawford sa ating mga Pilipino na wow. Makikita nyo sa tour na to guys kung gaano siya kasikat. Kung gaano karaming fans ang mayroon si Billy sa Europe, especially sa France. So yun. Subuksan na natin guys. Ito yung back. And nakalagay dyan guys yung mga track list, yung repertoire, yung kinanta niya mismo sa concert. So parang marami. Basahin natin. So nakalagay din yung first song sa concert guys, yung Steamy Nights. And next is Magazine. When You Think About Me. Wow, ang gaganda nito guys. When You're in Love with Someone. Wow. Ito yung guys parang mga ballad pop na, alam mo yung parang hindi siya totally ballad pero paano ko ba i-explain? Upbeat siya na parang ballad siya. Parang ang ganda. Ito yung mga nauso noon na tunog early 2000. Ganon. Dito the Candy Store, Cowboy, You Didn't Expect That. Wow, isa sa mga favorite ko guys, you Didn't Expect That. And Hiccups, Jump Off, Three Wishes, Surrender, and Bright Lights. Saka yung last two sa repertoire sa mga songs guys, yung Y and Track In. Yun. Siyempre iconic yung Track In, diba? Yan. Ano kayong loob nito? Sana may booklet.
Mayroon booklet sa loob. Ito guys ay DVD format. Kaya nakakapanghinayang guys yung ipasok natin sa unboxing ng SB19. I hope naglalabas sila ng mga ganito. Or Blu-ray. Kasi uso yung Blu-ray, di ba? Yung mga ginagawa nilang mga major concert like yung live in Philippine Arena. Di ba ang ganda sana kung mailalagay nila sa physical format. Kasi wow. Magandang collection niya ng mga fans. And pwede yung balik-balikan, hindi ka manonood sa YouTube. Diba? Superstar to guys si Billie sa Europe, especially sa France. And katatapos lang din guys, siguro mga 4 days ago yung ginawa niyong concert, parang comeback sa France, and sold out guys yung naging concert. Hanggang ngayon guys, marami pa rin nakakakilala kay Billie sa France and sa buong Europe guys, kaysa sumikat ng sobra. Sumikat din naman siya ng bahagya sa US, yung mga kasabay niya dati, yung Backstreet Boys, Mandy Moore, diba, mga ganyan, mga yung time ng mga mid-90s, yung time na nagtatry talaga siya ng career sa Hollywood, sa US. So, hindi siya masyado doon sumikat. Pero nung napunta siya sa Europe, wow, level up yung kasikatan niya talaga doon. Dito sa Pinas, hindi gaano. Pero nung bata siya, sikat na sikat siya dito, di ba? Yung time na nasa That's Entertainment siya, may mga movies, di ba? May mga nagawa siyang movie before. Nung bata pa siya guys, I think parang mga 7 to 9 years old, mga ganyan ng age ni Billie. 6, mga ganyan. And nakakatuwa yun si Billie, ang cute-cute ng bata pa. And nung umalis siya sa Dats, kinarir niya talaga yung supposed to being gusto niyang ma-achieve sana sa US, kaso hindi siya masyadong pinada doon. Buti na lang mayroong Europe, doon siya napansin at sumikat ng gusto. So yun ang kwento ni Billie. Huwag na natin patagalin guys. So ito yung booklet sa loob, ito yung DVD. I hope mayroon kayo nito guys. Hindi ito release dito sa Philippines. Ang kahuli-huli yung physical album na na-release dito sa Philippines, ito guys, na CD format. Pero yung DVD hindi dito nilabas. Kasi ngayon wala nang DVD, di ba? Wala nang mga physical formats dito sa Philippines. Sa ibang bansa na lang. So yun guys. Galing. Buti nakakuha pa ako guys. Marami akong DVD ni Billie Crawford. Yung iba, panoorin nyo na lang dito sa ating YouTube channel. Kasi nagawan ko na yun ng mga unboxing video. Kung gusto nyo lang naman. So, search nyo na lang dito sa ating YouTube channel. Kasi isa din po ako sa mga fan ni Billie Crawford. And na-meet ko siya in person. Napakabait. Napaka down to earth. And dinala ko yung mga collection ko. Pinapirmahan ko sa kanya. Napaka-approachable. Hindi ka mahihiya kasi mismong siya ang lalapit sa iyo at kakausapin ka talaga. Dito sa amin sa Bicol, nagkaroon siya ng show, nanood ako, and dinala ko talaga yung mga collection ko. Pinapirmahan ko lahat. Isa na yan, nasa likuran ko. Yung single LP, yan, pinapirmahan ko yan sa kanya. Napakabait. Yan. Kaya siguro binibless ng sobra si Billie kasi napakabait talaga, walang halong yan, totoo. Kasi na-meet ko siya in person, nag-usap kami, and bago magsimula yung show, may siguro mga at least mga 10 minutes kaming nag-usap, and para talagang yung fans niya, tinatrato niyang mga kaibigan, ganun. Although nung time na yung first time ko lang naman siyang na-meet, diba? Kaya hindi ka talaga mahiya sa kanya kasi machika, kumbaga makwento din siya. Tinanong niya pa ako kung, kasi sabi ko sa kanya, during that time, nagbakasyon lang ako from abroad, and sabi niya,
for holiday, mga ganun sabi niya sa akin. Sabi ko, oo. And ang dami namin kwento-kwento during that time. And habang nagpipirma siya doon sa mga dala kong collection, kwento ng kwento din siya. Sabi niya, saan mo ba nakuha yung mga collection mo? Sabi ko, nako, simula nung bata pa ako, nag-start na talaga akong mag-collect ng mga albums niya, especially mga CD, kasi tapes. And ngayon may mga plaka na din akong collection and mga DVDs, ganoon. So yun lang guys, yung mga hindi nakakakilala kay Billy, impossible naman siguro kung wala tayong dito sa Pilipinas. Lahat naman siguro kilala natin si Billy. Hindi lang siya ganun kasikat talaga na kagaya ng SB19 ngayon. Pero, wow, kayo na lang mag-research guys kung gaano kasikat si Billy abroad, especially sa Europe and sa Amerika din. So yun lang guys, hanggang dito na lang muna ulit, and abang-abang kasi gagawa pa tayo ng ibang unboxing video. So thank you for watching guys, and parati kong sinasabi, always be kind. Thank you for watching guys. God bless us. Billy Crawford.